pinag-uusapan sa loob ng World Bank kasama si President Marcos. Kamakailan ay nakipagpulong si President Marcos Jr. sa mga opisyal ng World Bank kasama ang presidente nito na si David Malpass. Kabilang sa mga pinag-usapan ay ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa World Bank mula pa noong taong 1945. Ito na nga kaya ang kasagutan sa mga paghihirap ng maraming Pilipinong umaasa at naniniwala sa isang Marcos. Bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay baka pwedeng pakisubscribe. Maraming salamat po. Unti-unting napapansin ang paghina ng piso kontra dolyar. Hindi lang piso, kundi ang iba pang maraming national currencies. Marahil natutuwa ang iba, gaya ng mga namamasukan na Pinoy sa ibang mga bansa, ay maraming tao ang hindi nauunawaan ng kahulugan ng bagay na ito. Sa mga nakakaalam, ito na di umano ang hudyat o signos ng pagkabura ng dolyar sa international financial system sa buong daigdig. Ang dolyar ay isa lamang tinatawag na fiat money, parang papel lamang na umaandar sa merkado na nakabase sa credit system sa lahat ng mga bangko sa daigdig. Ang matinding pagtaas ng dolyar ay isang malaking problema para sa mga multi-billion dollar na mga korporasyon at nanganganib na ang dolyar ay maging ganap na isa na lamang normal na papel at walang halaga. Sa kabila ng pagtaas ng dolyar, ang mga kumpanyang Amazon, Walmart at iba pang malalaking korporasyon ay nagkansela na ng kani-kanilang bilyong dolyar na pag-i-invest. Magugulat ka na nito lamang Agosto, maging ang pinakamataas na may katungkulan sa Katolisismo na si Pope Francis ay nagmamadaling nag-utos na maibalik na ang lahat ng kanilang mga assets, lalo na ang mga ginto, sa kanilang central bank na magmumula sa iba't ibang mga bansa bago matapos ang buwan ng Setyembre ngayong taong 2022. Sa pagbagsak ng dolyar ay siya namang pagkawala ng mga milyong-milyong bulyon ng mga ginto sa iba't ibang nasyon na kontrolado ng mga elitist banking cabal sa loob ng napakaraming taon. Kung inyong napansin ay inumpisahan na ito ng China. Sumunod naman ng Russia. Hindi malabo na susunod na rin ng ilang mga bansa. Hindi rin malabo na pati ang Estados Unidos ay sumunod na rin. Sa tuluyang pagpapalit ng sistemang pinansyal ng mga nakabase sa dolyar at ang tuluyan nitong paglaho. Kapag tuluyan nangyari yon, ang bawat bansa ay babalik na sa gold standard monetary system. Marami bang ginto ang Pilipinas? Well, ayon sa tradingeconomics.com, mula sa 151 toneladang ginto ng Pilipinas sa unang buwan ng taong 2022, ay tumaas ito sa 153 tonelada ayon pa sa sinabi sa website na ang gold reserve sa Pilipinas ay inaasahang magiging 180 tons sa lilipas na mga buwan. Ayon sa Trading Economics Global Macro Models at Analyst Expectations at sa katagalan ng Philippine Gold Reserves ay inaasahang aakyat pa ng mga 200 tonelada pagpasok ng taong 2023. Ngayon, kung nais mong maunawaan kung ano ang gold standard system ay ganito. Ang pamantayang ginto ay isang sistema ng pananalapi kung saan ang pera o papel na pera ng isang bansa ay may halaga na direktang nakaugnay sa ginto. Sa gold standard, ang mga bansa ay sumang-ayon na i-convert ang papel na pera sa isang nakapirming halaga ng ginto. Ang isang bansang gumagamit ng gold standard ay nagtakda ng nakapirming presyo para sa ginto at bumibili at nagbebenta ng ginto sa nakaayon na presyo. Ang nakapirming presyo ay ginagamit upang malaman ang halaga ng pera. Halimbawa, kung itinakda ng Estados Unidos ang presyo ng ginto sa $500 kada onsa, ang halaga ng dolyar ay magiging 1,500 sa isang onsa ng ginto. Ang pamantayang ginto ay hindi ginagamit ng anumang pamahalaan sa kasalukuyan.
Huminto ang Britanya sa paggamit ng gold standard noong taong 1931 at sumunod ang US noong 1933, kaya naman tuluyan nang nagwakas ang sistemang ito noong 1973. Ang pamantayang ginto ay pinalitan ng tinatawag na fiat money, isang termino para ilarawan ng currency na ginagamit dahil sa utos ng gobyerno o fiat na dapat tanggapin ng currency bilang paraan ng pagbabayad. Sa US halimbawa, ang dolyar ay tinatawag na isang fiat money. Kung muling maisa sa katuparan ng gold standard system, malaki ang iaahon ng Pilipinas. Ang bansang ito ay nakahanay sa ika-26 bilang isa sa pinakamaraming gold reserves sa buong mundo. Magugulat ka kapag nalaman mo na mas marami pang reserbang ginto ang Pilipinas kumpara sa Egypt at South Korea. Kaya kung muling gugulong ang ganitong sistema, lagpas sa 100% ang walang pigil na pag-unlad ng bansang Pilipinas. Ang ama ni President Marcos Jr. na si Ferdinand E. Marcos ay may mga naka-freeze na accounts sa maraming mga bangko. Kung hindi ako nagkakamali ay aabot ito sa mga 8 bangko, kabilang ang pinakamalaking bangko sa Switzerland. Kaya ito hindi inilabas dahil ipinahold ito ng mga otoridad at pamahalaan ng Pilipinas matapos mapatalsik ng Peking EDSA Revolusyon si Marcos noong 1986, at ipinagpapalagay nila na ang mga ito ay mga nakaw raw di umano ni Marcos. Panahon ni Cory Aquino ay naibalik sa Pilipinas ang mahigit 600 milyong dolyar sa bansa, pero hindi iyon naramdaman ng kahit sinong tao sa Pilipinas. Lumalabas tuloy at ipinagpapalagay ng marami na ang naibalik raw ay totoong ninakaw ng nagpabalik. Ngayong presidente na si Marcos Jr., malaki ang posibilidad na mabuksan na ang mga accounts na naka-freeze sa iba't ibang mga bangko. Ang pagpupulong ni President Marcos kasama ang mga kawani ng World Bank ay isa na kayang hudyat ng pagbubukang liwayway para sa mga tao ng Pilipinas? Hudyat na ba ito ng liwanag tungo sa inaasam-asam na kaginhawaan di umano ni Marcos? Panahon ni Cory Aquino ay naibalik sa Pilipinas ang mahigit 600 milyong dolyar sa bansa, pero hindi iyon naramdaman ng kahit sinong tao sa Pilipinas. Lumalabas tuloy at ipinagpapalagay ng marami na ang naibalik raw ay totoong ninakaw ng nagpabalik. Ngayong presidente na si Marcos Jr., malaki ang posibilidad na mabuksan na ang mga accounts na naka-freeze sa iba't ibang mga bangko. Ang pagpupulong ni President Marcos kasama ang mga kawani ng World Bank ay isa na kayang hudyat ng pagbubukang liwayway para sa mga tao ng Pilipinas? Hudyat na ba ito ng liwanag tungo sa inaasam-asam na kaginhawaan